yung ginawa ko. Okay. So sa crypto, explain mo sa mga nanonood. Siyempre, di naman lahat ng mga nanonood alam ang crypto. Crypto, So ano ba yung crypto? Ano ba yung Bitcoin? Okay, sige. Cryptocurrency, yan. Narinig nyo na, Bitcoin, Ethereum, ano ba yan? Yung kumikita yung mga tao. Na-introduce sa inyo, yung iba, narinig na yung Axie Infinity kasi nilalaro nila nung pandemic. Yung mga walang trabaho, naglalaro ng Axie Infinity, kumikita ng crypto, which is yun yung SLP. So, ganito lang kasimple ang crypto, guys, no? Nung unang panahon, syempre, ang palitan natin, barter, eh. Diba? Tapos nag-evolve tayo sa ginto. Yun ang ano natin, mode of payment or transaction. After ng ginto, nagkaroon ng bank certificate. Tapos nagkaroon tayo ng paper bills. So, paper bills ang ginagawa natin ngayon. Nung nagka-pandemic, actually, way back pa naman before, gumagamit na tayo ng credit card. Pero mas na-appreciate natin yung card, yung cashless. Dahil pag nung pandemic, alam niyo naman, so nag-iingat tayo na hawakan yung cash. Gumagamit na rin tayo ngayon ng GCash. Okay, sa madaling salita, nag-e-evolve yung way of payment natin. At the same time, gumagamit na rin tayo ng PayPal. Ang dali na. Sobrang dali ng magbayad. Okay? At tumanggap ng bayad. So, ang crypto, kinreate siya actually yung Bitcoin for fast transaction. And mas mababa yung fees pag nagtatransact ka. Alam mo naman, pagka kumukuha tayo ng pera sa abroad, ang tataas ng mga fees. So, sa ngayon, ang maganda kasi sa Bitcoin, guys, ang tawag nga dito is digital gold. Para kang bumili ng ginto, pero digital. Tapos, ikaw lang talaga yung makakahawak ng gold na yon sa wallet mo. Let's say, bumili ka ng 1 Bitcoin, ilagay mo siya sa digital wallet mo, up lang din siya sa phone, or meron tayong parang USB, ledger kung tawagin. Ilagay mo lang yung Bitcoin mo doon, patagalin mo lang, kagaya ng ginawa ko kanina, tumataas yung presyo. Tama. Now, the question is, bakit tumataas yung presyo ng Bitcoin? Excuse me. Parang ginto, rare ang konti ng supply. Kaya tumataas ang price. Same with Bitcoin. Ang supply niya, guys, 21 million lang. Okay, mini-mina siya through computer. So yung pinaka-maximum na merong coin sa Bitcoin? Yes. So, mini-mina siya, 21,000. I think parang 2 million na lang yata yung natitira, if I'm not mistaken, ha? Tama ba? Oo, i-review natin. Ang alam ko, almost gano'n na lang eh. Parang 19 million na yata yung na, hindi ko pa na-check yung eksakto. Yes. Pero ang point ko lang, guys, syempre, yung supply, konti na, kaya tumataas yung presyo ng Bitcoin. And tagal na yan. Tagal na. Even mga big companies ngayon, nakikita nyo naman sa GCash, andyan yung GCrypto, sa Paymaya, andyan yung crypto app, andyan yung CoinPH, Binance, andyan. In a way, ina-adapt na siya ng mga big institutions as a mode of payment. Kaya tinatanggap na talaga siya dahan-dahan. And hindi smooth yung pagtanggap sa kanya kasi nga maraming tinatamaan. Nadidisrupt yung technology ng bangko, nadidisrupt yung iba na ang tataas ng fees, 'di ba? Kaya ang benefit naman nito sa karamihan. Lalo-lalo na sa masa para makapag-open ka ng bank account, ilang valid IDs kailangan mo. Yes. 'Di ba? O gusto mo mag-loan sa bangko, kailangan may payslip ka, may ganyan. Paano naman yung mga masa? Hindi naman sila makapag-open ng banks, hindi naman sila makapag-loan. So dito na papasok, guys, yung crypto. Ibig sabihin, marami siyang nadidisrupt, marami siyang natutulungan yung Bitcoin itself. So, kumbaga, yung mga powerful people natatamaan sila. So, ayaw nila lang ganun, kaya may hirap nila i-accept sa bansa natin. Yes, kaya kung mapapansin nyo, yung banks, pagka nalaman nila crypto yung transactions ninyo, pwede kayong maamla or pwede rin kayong maharang. Ay, hindi po pwede. Diba? So, matatag ka. Kasi nga, hindi nila na-adapt. Just imagine, nagbibigay ang crypto ng mga matataas na percentage. Let's say, if you lock your crypto, merong mga matataas na percentage na hindi naman kaya ibigay ng banks or ng mga loan companies. So, yun. Marami talaga siyang tatamaan.